Isang maligaya at pinagpalang Pasko po sa ating lahat, sa lahat po ng mga iskumbro na sumama sa atin at sumubaybay sa atin sa taon na ito ng 2025. Isang pasasalamat po ang aking pinaabot sa inyong lahat. At siyempre meron po tayong isang tao na mamimiss na ngayon ay wala sa Pilipinas dahil sa Pasko na ito. Ay dahil po yan doon sa kanyang pagkakakulong doon sa Hague, si President Digong. Mapanalangin na lang ng buong sambayan ng Pilipino ay dumating yung panahon na siya ay makauwi din dito sa Pilipinas. At yung recent development na meron tayo tungkol dito sa ICC ay nagbubukas ng bagong pag-asa sa mga Pilipino na sumusuporta kay President Digong na baka may pagkakataon pa na siya ay makauwi. Well, nung nag-release ako ng video tungkol dito sa ICC, mayroong mga nag-comment na para daw akong hindi abogado at hindi ko alam kung aking mga pinagsasasabi. Kasi marami naman daw mga bansa pa ang sumusuporta sa ICC. Well, apparently, itong mga nagsasabi ng ganito ay sila yung mga hindi nakakaunawa on how the geopolitics and the dynamics of the creation, the powers that support the ICC, ang susi sa continued existence and relevance of this organization. Yung iba, akala itong ICC ay kapareho ng United Nations. Akala nila hindi na ito nagkakamali. At walang paraan para ito ay salungatin at hindi ito pwedeng salungatin ng kahit na sino man. Well, the recent events na sinalungat na nga ito ng Russia, ng Amerika, ng Israel at ilang pang mga bansa ay nagpapakita sa inyo na kung gaano katotoong napakahina nung ICC na ito. And this type of a body is irrelevant in so far as international geopolitics is concerned at the moment. Consider this. There are 193 member nations of the United Nations. Of these 193, 139 initially signed the Rome Statute. Of that 139, 29 did not ratify. That means 110 ang natira. Of this 110 who initially signed, yung Russia nag-withdraw ng kanyang signature. Yung Pilipinas nag-withdraw ng kanyang signature. And last June of 2025, nag-withdraw din po ang Hungary ng kanilang suporta. At sa kanilang withdrawal, ang presidente ng Hungary ay sinabi na this ICC ceased to perform the duty for which it was originally created. It has become a political instrument, a political weapon. Sinabi niya ito in support of Israel for what the ICC did in issuing a warrant of arrest against Israel. At kay Vladimir Putin ng Russia, inisyuhan din ng warrant of arrest. Now, you have to consider itong ICC kung gaano ito kakabulnerable under the following circumstances. Number one, yung malalakas na bansa ay hindi naman po nakapirma dito. Kasama dito ang Amerika, ang China, ang Russia, ang Turkey, at India, Pakistan, and another, hindi masyadong malakas economically, but it is a nuclear power, that is North Korea. At sa Europa, bukod sa Turkey at saka sa Russia, hindi rin pumirma dito ang Monaco. Kasama po dyan ang Ukraine, Azerbaijan, Armenia. At sa Middle East, halos lahat po ng mga bansa na mayayaman na nasa Middle East ay hindi po nagsipirma dito. And you will see that almost half of the world did not join the ICC. And what's the business of the ICC now issuing a warrant of arrest against Netanyahu, against Vladimir Putin? Mind you, Israel is not a member of the ICC. And so is Hamas. Kasi yung in-issue na warrant of arrest ng ICC dito laban kay Netanyahu is based on the war that is going on in Palestine. At in-issue din nila ng warrant of arrest yung mga leaders of Hamas at ganoon din sa Israel. But how can they enforce it? At why are they issuing warrants of arrest against non-member states like Israel and Hamas? At ganito rin yung nangyari sa Russia.
Yung Russia and Ukraine are not even members of the ICC, and yet itong ICC pumasok ng himasok at ini-issuehan ng warrant ang Russia, si Vladimir Putin, pati yung nais nila na arestuhin si Vladimir Putin allegedly for war crimes. But Vladimir Putin and Russia and even Ukraine is not a member of the ICC. So what the hell is the ICC doing investigating Russia and Ukraine? At dahil dito, gumanti na nga yung Russia at inisyuhan nila ng warrant of arrest itong mga judges of the ICC and yung mga prosecutors. Now, if half of the world did not join the ICC, so why is ICC acting as if sila yung implementer of global justice? There is no such thing as global justice. Justice should be reckoned or dapat ito ay ini-implementa ng bawat mga bansa kung saan ginawa ang supposed krimen. Kagaya nga po nitong kay Rodrigo Duterte, pinag-uusapan, pinagdidebatehan noon, tayo ba'y membro ng ICC, tayo ba'y hindi. Apparently sa ICC, walang diferensya kung ikaw ay membro nila o hindi. Kagaya nga ng Russia, Ukraine, ng Israel, even though these countries are not members of the ICC, mag-i-issue pa rin sila ng warrant. So, they have exceeded the initial intent for the creation of the ICC. Lampas-lampas na po sila sa kanilang original na intensyon para dito sa ICC. At ngayon, ang ginagawa nila ay nanghihimasok na sila sa affairs of independent nations, kagaya nga po ng Israel, ng Russia, at ng Pilipinas. At ang nangyari kay Rodrigo Duterte, ito ay isang paggising sa buong mundo na itong ICC is now a danger, a threat to many of the democracies in the world because gusto ng ICC na ito na palitan ang mga bansa ng sarili nilang intensyon. Whatever they desire, whatever they wish, they feel is the thing that will that the world should follow. Ito dapat ang sundin ng buong mundo. Na hindi naman po mangyayari yan sa kasalukuyan. Kanya po ngayon makikita ninyo na unti-unti ang ICC ay humihina ang impluwensya sa mundo. And there is now pressure. There is a pushback. Tinutulak sila ngayon ng Russia, ng Amerika, ng Israel, at ng iba pang mga independent nations at sinasabi, pinakikita sa buong mundo, hindi relevant ang ICC sa kasalukuyan. At ito lamang ay magiging subject to abuse at aabusuhin ito ng mga tao na mayroong globalist agenda. Hindi po pwedeng ang isang malayang bansa ay dinidiktahan ng mga nasa malayong lugar at sinasabi sa atin kung paano natin patatakbuhin ang ating mga bansa. Kaya dito, nagkakaroon ng konting pag-asa, nagkakaroon ng linaw na posible na there is enough international pressure for the ICC to eventually release Rodrigo Duterte. Ang dalangin lang natin, I just wish that we have enough time that we can bring President Digong alive and well. Manalangin na lang po tayong lahat. At dito sa Kapaskuhan, isama niyo po ang ating dating Pangulo sa inyong mga panalangin. Pero sa ating pong pagdarasal, samahan lagi natin ito ng ating pag-aaral. Sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.